Ito pa rin ang Pro Pinoy. Higit sa programa, ito isang advokasya. At kasama na natin live sa ating studio ang owner ng Severus Woodcraft na si Mr. Mark Toquero. Good morning po at welcome po sa Pro Pinoy. Good morning, Joanna and Kong. Maraming salamat for having me on the show. So, ito pong Severus Woodcraft, kailan po tayo nag-start? Ito pong laser engraving business, wala pa pong isang taon na existing. Pero yung wood business ko po, it started as a hobby sometime in 2015. 2015. So, what kind of hobby, what kind of woodworks did you make? Nagsimula po yun kasi gusto kong magpagawa dati ng TV console. So, may pinuntahan akong carpentry shop and then yung charge niya sa akin, parang pakiramdam ko masyado mahal. So, nag-compute ako kung ako gagawa, ganito lang gagastusin ko. So, being an Ilocano, siguro dahil kuripot ako, sabi ko, ako na lang gagawa. So, that's where it started po. Hindi kuripot, practical. Practical, Salamat po. So, ang tinatawag na kuripot diyan ay talagang hindi naglalabas ng pera. Mahigpit. So, practical ka lang. Okay, when you went to the shop, anong material ang gagamitin? Kaya mahal. Baka naman nara. Actually, ano lang po, plywood. Mostly plywood ang gagamitin niya with some paint. Although mataas lang yung service, cost of service. Yung service. Opo. Pwede mo naman gawin. Oho. So, para naman mabilis yung trabaho mo, bumili ka ng mga tools. So napamahal din po ako. Sabi ko na nga ba eh. Napamahal din. So, mga grinder, bumili ka ng mga tawag nito, handsaw. Yes, so unti-unti po yun. Planer. Gawa ka ng planer. Kaya lang, at least may tools ka na. Magagamit na. Kung gagawa ka naman ng cabinet, meron ka na. Plywood na lang yung problema. Tama po. Di ba? Ngayon, baka naman yung shop, hindi, sa service ang mahal, no? Sa Yes shop. po. Anong gamit mo no, na plywood? Marine plywood or ordinary plywood? Dito po sa laser business, it's mostly basswood, kung tawagin po. Imported yan, kung basswood, because there is no bass here. Tama po. Hambas meron, pero basswood wala. Ang pinakamaganda natin dito na pino na wood ay, alam mo yung Jimelina? Yes, opo. Kaya lang, yung mga plywood manufacturer natin, 3mm yung kapal nila. Ito ilang mm yan? Ito po 3mm din po ito. Manipis na 3mm yan. Opo. Di ba? Yung local pala, 4mm. Yun ang pinakamanipis nila. So ito 3mm. 3mm po ito. Yan yung mga plywood na galing sa China. Tama po. Talagang sinasabi nila, mura yung China. Hindi, pero parang papel lang yung China. 3mm. Bago po tayo mabigay yung puso natin sa hobby na to, ano po ba yung pinagkakaabalahan natin before? Nung nagsimula po ako ng hobby na wood business, meron po akong ibang negosyo noon na internet shop. Kaya lang kasi sa internet shop, ang gagawin mo lang talaga doon ay magbabantay. At ako ay sobrang nabobore sa pagbabantay. So sabi ko, I have to do something else. So I rented another place on top of the internet shop at doon ako nagsimulang mag-hobby ng woodworking. Pure internet shop yun, hindi internet cafe. Opo, gaming po, internet gaming. Kaya nga, kasi may mga internet cafe, pwede naman mag-gaming, umorder ng mga pagkain. Mas magandang racket din yun. Meron din po kaming pagkain ino-offer. Meron din. Cafe na rin kayo? Meron. Mga sandwiches, no? Soft drinks, coffee, mga pasta. Yes, tama po. Ganun. Wow. So ngayon, existing pa rin yun? Hindi na po. We closed the business before the pandemic. So medyo pinalad pa kami ng konti kasi during the pandemic, nagsarahan sila lahat. Nagbentahan ng mga internet shops. So we were quite lucky that we were able to liquidate the business before the pandemic. Ilocano ka nga. Practical. Ayun po. So ngayon, nakafocus ka na rito. So aside from this, ano pa mga produkto mo? So mostly po, mga personalized wood product. Like halimbawa po, dati gumagawa ako ng mga cutting board na stylized.
Meaning may design siya, hindi lang siya simpleng kahoy. Pero may parang lamination sa gitna. May mga inipit na mga different kinds of food sa gitna. So that it looks artistic. May inlays. Yes, opo. Ang tawag noon, inlays. So anong klaseng kahoy ang ginagamit mo? Yung mga locally available wood lang po dito. But sometimes, pag cutting board, definitely dapat hardwood. Meron naman kasing naturally decorative na. Like for example, gagamit ka ng yung magkuno, ironwood, maganda na ang design noon. Opo. Gagamit ka rin ng kamagong. Nako, sobrang ganda na ang design noon. So natural yon. Yes. Pag inlay kasi, kunyari, dark color, lagyan mo ng inlay na puti, magagandang design. Opo. Di ba? Tama po. Magkano naman benta mo ng mga cutting board? Yung cutting board ko po, I sell that between 750 to 1,500. Oh, wow. Oo. So, hindi na gagamitin yun ng cutting board. Hindi na po. Kasi Yung sobrang yung mga niregaluhan ko po ng cutting board, i-display na lang. pagka dumadalaw ako sa bahay nila, nakikita ko may gasgas naman. So, alam ko Nagagamit. nagamit. Baka kinasgasan lang dahil darating ka. Siguro po. So, yan. So, aside from the cutting board, ano pa? Ano po yan? Yan po ay pangalan ng anak ko na kinat ko sa laser at sinabit niya sa bag niya. Kahoy yun. Kahoy din po yan. Itim na kahoy. So, probably Actually, magkuno yan. pininturahan na lang po. Pininturahan na lang niya kasi mahilig siya mag-paint. Parang keychain. Yes, parang keychain. So, maliit lang po yan. So, parang bag tag ito. Ano po pangalan ng anak? Raya. Raya. It's R-A-Y-A. Raya. Ang ganda naman po ng name. Ikaw bang gumawa niya, no? Yung anak mo na? Siya po yung nag-design, ako po yung nag-cut, and then siya yung nag-paint. Magaling Magaling. Galing designer. So, ibig sabihin, may mamana ng negosyo na yan, no? ng woodcrafting. Sana po. Di ba? Yes. Kasi ngayon pa lang, nag-aaral pa. Ang galing na gumawa Design. Ang galing na gumawa ng design. Yes. So, okay. Sa ngayon, nakafocus ka rito sa laser engraving. Opo. Dito po ako nakafocus. So, kailan ka nagsimula ng laser engraving? Medyo matagal na rin po. Siguro mga 2019. Kasi yung mga ginagawa kong wood items dati, yung mga ibang bumibili sa akin, gusto nila personalized. So, I started investing in laser engraving. Medyo may kamahalan lang din yan, ano? Opo. So, ang kagandahan naman noon, i-design mo sa computer yung gusto mong design, pagkatapos i-feed mo sa laser engraving, yun. Trabaho. Gano'n na. Tama po. Oo. Tsaka yung mga almost impossible design to cut manually, katulad po nito. Hindi mo kayang iukit yan. Lalo na itong maliliit. Opo. Hindi mo kayang Letters. iukit yan. No? So, it has to be laser. So, yun po. So, parang lumaki yung possibility na pwedeng gawin sa wood ngayon. With laser engraving. Question, gaano kakapal kahoy na pwedeng I-engrave. laser cut? Pwede po kahit yung 3/4 na plywood, kaya po yun. Ba? It all depends on how powerful your laser is. Kasi meron namang 100 watt, 200 watt na laser. So, depende po. Ano yung binili mo? Ako po, I started with the hobby laser. That's where I started. 10 watts. Okay. Oo. So, yung hobby laser, hindi yan magkakat kung hindi mag-i-engrave lang ng design. Kaya naman po. Kaya din Na naman. maninipis. Kaya ng mas manipis, kaya din ng makapal, but you have to do it repeatedly. Like Balikan. 10 pass, 20 pass, ganun. Di ba, computer naman gagawa Opo. niyan. Medyo matagal lang. Medyo matagal. So, ngayon, ano yung gamit mong laser engraver? Meron pong hobby laser, nandun pa rin, buhay pa rin. Pero, but Pang-museum na yon. Hindi po, ginagamit ko. Ginagamit pa rin ko. Kasi for small items, you don't really need the big laser po. Oo. Baka mapamahal ka sa kuryente. Yeah. But meron din pong kasing laki ng plywood na 8x4 na laser? Opo. Oh, wow. Talagang 8x4, no? So, 8 feet by 4 feet. Yeah. Yung laser na yon, pwede rin mag-cut sa metal, no? Yes po. Pwede po. Fiber laser naman po ang tawag doon. Pero the same machine. Opo. So, pwede mo lang siguro i-adjust yung wattage, no? Yes po.
babaguhin ang setting para makuha sa... So are you also offering to your customers yung mga stainless steel o kaya aluminum metal engraved? Opo. Tapos i-anodize mo para maganda yung itsura? Pwede po yun. Di ba? Oo. Or pwede mong kulayan din? Pwede pong piturahan afterwards. Although yung anodized is, well, maganda na po yun. Pag na-anodize mo kasi yan, parang stainless steel, matagal magkaroon ng corrosion. Kasi ang aluminum, nagkakaroon naman ng corrosion din. Kaya kailangan alagaan yun ng mabuti. Maintenance. Dito po sa mga parang pwede itong pang giveaways. Magkano po yung ganito natin? Ayan. Ito pong item na ito, well, magdedepende po sa design. Sa design? At saka sa wood na gagamitin. But this particular item will Ballpen cost you holder? around 300. Patingin nga, 300 ballpen pesos. holder ito. Opo. Oo. Tingnan mo naman do. Sobrang Detailed. delicate. Delicate, oo. Delicate. Talaga. Hindi kayang iukit yan ng kamay. Hindi talaga. So laser talaga. Sobrang nipis no kung ang gaan. Ang gaganda ng design. Actually, may ginawa rin ako dito para kay Sir Andres. Ito, yung coaster naman po yan. Hindi naman niya tatay talaga itong si Andres Bonifacio. Kapangalan lang niya. Tukayo lang. Pero hindi niya tatay talaga ito. Kasi si Andres Bonifacio, junior na. The third dapat itong si Andres. Hindi. Maganda. Dito Kaya naman lang, po pag ginawa mo tong coaster, pag nabasa ito, mag-absorb ng tubig. water. Opo. So, dapat lagyan mo ng coating. Tama po. Di ba? Tama po. Pero yung mga ganyan po magkano? Ito po, 150. 150 pesos. Supremo. Oo. Andres Bonifacio Jr. May coaster. Dito naman po sa mga natin, religious wood. Ayan. So yung mga religious items po, itong mga prayer standee kung tawagin ko, is usually around 400 pesos. Kapag mas intricate ang design, katulad nito, because it takes more time to laser, nasa 550 ang halaga. At saka maraming electricity ang gagamitin dyan. Surprisingly, well, depende po sa wattage. Kung high wattage, tama po, mas mataas ang consumption. Kayo po ba may physical store? Doon sa computer shop pa rin or Hindi na po, kasi sinara ko na po yun. So, actually, this is home-based business right now. Ang presence ko po ay online. Meron ka na bang mga resellers? Meron din po. May mga reseller din po ako. Kasi ang mahal ng laser, laser carving machine, talagang sobrang mahal yan. Kaya kailangan may mga resellers din. yes, So pag mag-reseller, ano bang mga kondisyones dyan? Well, yung willingness lang po na magbenta ng product na ito actually. Is more than enough. Yes, opo. sa mga labas ng simbahan, 'di ba may mga vendors na nagtatayo ng pwesto nila. May mga nakakausap na po kayo sa Opo. Actually, yun ang primary target market ko kasi ang products ko ay mga Bible verses at saka prayers. So naturally, doon talaga ako sa simbahan lumalapit para mag-offer ng products. Sana po yung mga simbahan na meron kayong produkto. Mga nilapitan pa lang. Sige. So, doon sa multinational, yung village, yung parish namin doon. So, yung mga parishes around multinational, Merville, yan, Moonwalk, Parañaque. Yan. Sa And Parañaque. some here in Makati, in BGC. So, yun pa lang yung mga nalapitan ko. So wala ka namang ibang produkto na naisip kung hindi mga ganyan? Meron din naman po, yung mga corporate giveaways. May mga ginagawa din akong ganyan. May isa-suggest lang ako, no? Sige po, Since please. plywood size naman yung laser mo, ba't hindi ka gumawa ng mga divider? Kasi kung kumonta ka na isang architect, na interior designer, and then you make a divider because it will be a fantastic divider. Siyempre, yung choice lang ng plywood, may mga pine wood yan. Kaya lang, meron din namang mga magagandang veneer na pwede mong i-laminate yung veneer na yan, tsaka mo lagyan ng design. Pwede. Opo.
Tama kayo, Kong. Actually, kaya ako po ginawa itong design na to kasi ito yung parang mock-up. Model. Model ng this is naka-proportion po ito sa plywood. Sa 8x4. 8x4. Opo. So this is a sample of the divider that you're talking about, Kong. Exactly. Opo. So kung makagawa ka nito, then I can tell you na talagang maraming interior designer ang kukontak sa iyo. Opo. Dahil napakaganda. Or kaya accent sa wall. Magandang accent sa wall ito eh. May headboard. Di ba? Tama po. So that's one big product na talagang May possibility. pwede ka nga mag-stock na yan. Oh. These are my designs. So pwedeng i-consign mo doon sa mga nagbibenta ng mga gamit sa interior. May mga shops diyan. If you go to BGC, maraming nagbibenta diyan. So sabihin mo, i-consign ko ito. And then later on, you will see, bibili ka ng additional laser engraver kasi maraming o-order niyan. Kasi napakagandang tingnan yan. Thank you, Kong. That's a very good idea. I will follow up on that. Di ba? Dividers. So that's one product na maganda. Meron mga stand-up divider na pwede mong i-fold. Di ba? Oo, natutupi. Natutupi. Parang accordion. Yes. Para kunyari, hindi makita yung kusina, yung lababo, igaganon lang nila. Magandang idea yun. Meron din po akong isang client, ang order naman niya, 8 feet by 4 feet din. Pero Bible verse naman, ilalagay niya sa okay sa rin wall. yun. Okay rin yun. Like for example, in a church or in a chapel na minimalist, pwedeng ganyan. Di ba? So, these are the possibilities of what you can do. Yes. Opo. May suggestion din po, yung panlagay daw po sa side lamp. Yung pang-cover siguro ng yes. lamp. Square. Kaya ako po print itong side na to. Kasi this would be an example of that. Pag nilagyan mo ng ilaw ito sa loob, dito lalabas yung light, it will look nice. Ang tawag niyan, diffuser. Diffuser. So you can also make diffuser pang interior. Yes. Diba? So ang dami mong magagawa sa laser printer. So don't limit yourself with this kind of products because there's a lot of possibilities that you can do. In fact, you can even you can also use that for acrylic. Yes, tama. Yung mga colored na acrylic, lagyan mo rin ng mga design yan. Napakaganda. Di ba? Tama po. Ayan. At saka yung metal. Yes. Sinabi ko sa iyo. Kapag po may mga kumokontak sa inyo, like may event coordinators, naghahanap yung, like pang mga giveaways, meron po bang minimum or maximum orders? Sa ngayon po, because I'm starting, wala pa. Oo. Pero open po tayo sa ganon. Yes, May kukontak sa inyo event coordinators, kayo isa-suggest sa mga giveaways. Pwede niyo po silang hikayatin. So, kung interested po kayo sa mga laser engraved products, whether it is religious items, corporate giveaways, or interior designs, you can get in touch with me through my Facebook page, Severos Woodcraft. You can also reach me through email, mark.tokero@yahoo.com.ph. Ayan. Wala pa po kayo online, yung mismong sa Shopee or sa... Wala pa po. Wala pa kami sa online. Ayan. Sa Facebook pa lang. Sa Facebook pa lang. Kasi sabi ni Melissa Corrada, ang ganda po ng gawa nyo, pero pwede daw po bang umorder online? Facebook. Yan. Through Facebook po. Mag-message lang daw po kayo doon, Miss Mel. Ayan. Okay. Mamaya may papakita ako sa iyo na inukit lang yon ng kahoy. But I think you can do that using the plywood. Ngayon, nasubukan mo na ba yung plywood size? Magkano ang singil mo sa isang plywood size na may mga laser design? Wala pong diretsong sagot, Kong. Kasi depende po sa kung gaano ka-intricate ang design. Let's say... ballpark figure. 5,000 po. 5,000. Yun isang plywood. Opo. Ang mura lang ng plywood 300 pesos lang ata yung isang plywood Yung 1/4 po na Santa Clara, 650 po yun. 650? Okay.
650 yung Santa Clara. Kaya lang hindi maganda yung haspi ng kahoy nila kasi Tama po. gamit nila ilawaan. Opo. So maghanap tayo ng plywood na pine wood. Mas maganda yung haspi noon. So itong basswood na ginagamit ko, kaya yung basswood. 5mm po nito, more or less compatible with ang 1/4 kasi is nasa 6.5mm eh. The 5mm na basswood will cost you around mga 1,200 plus po. Ayan, pwede. 1,300. Pwedeng presyonan natin yan ng 5,000. Depende sa design nga, intricate. Yes. Pero kung simple lang na design. Then, mga less than 5,000 po. So, anyway, just to give them an idea, no? Kasi baka may nanonood sa atin ng mga interior designers. Di ba? Pwedeng makipag-collaborate sa iyo. May naging guest naman kami na interior designer dito. Maybe we can also refer you to her. Collaboration ulit. We would appreciate that very much, Kong. Nung ano po ba, Semana Santa, marami po tayong benta? Wala po masyado kasi ako rin, I was spending it with family. Okay. Naka-Holy Week break. Naka-Holy Week break. Walang Marami trabaho. tao naka-Holy Week. Naka-Holy Week break po. Saan kayo located? Ako po ay taga Parañaque sa multinational po. Multinational. Marami po ba bukod sa inyong nag-engrave doon sa lugar niyo or kayo lang? Doon po sa lugar namin, wala akong masyadong kilalang nag-engrave. Pero sa Pilipinas, medyo it's a rising business. Ayan, may mga future plans pa po ba tayo sa business? Well, it's to grow it and to maximize the potential kasi tulad na sinabi ni Kong, napakaraming application na pwedeng gawin. This is just really scratching the surface. So yun po, to maximize the potential of the laser cutting industry. Alam mo, isang magandang ang laser mo, no? Ano yung mga bamboo. Yes. Yan. Talagang in na in yung bamboo. Like for example, may lampshade na bamboo. Di ba? Tumbler. Merong mga tumbler na bamboo. In fact, if you go to the resorts, alam mo na, yung nasa probinsya, they want to look like talagang indigenous material. Yung shower nila is made out of bamboo. Galing. So, pag nag-laser ka dyan sa bamboo, that's another thing. Magandang possibility yan. Di ba? Maganda pong idea yun. Tasa, kutsara. The challenge lang kasi ang bamboo hindi flat. That's the challenge. So, ingenuity mo na yon. Kung ano mo gagawin mo doon. At saka ang bamboo plywood po yata imported from China rin. Ano po? Tiles. Actually, tiles. Actually, they don't have plywood, but tiles. Pero yung bamboo mismo, yung bilog na bamboo, like may mga giant bamboos yan. Diba? Pero yung manipis na bamboo, yung bungbong. Ang variety na yon. Familiar po ako dyan kasi yan po yung mga pinaglalaroan ko sa probinsya ng bata ako. Oo nga. So yan, these are the things na pwede mong gawing medium dito sa because this is a work of art actually. So, yung design, pwedeng ikaw mag-design or pwedeng mayroon kang designer. But using the medium like plywood, wood, acrylic, or kaya stainless steel or aluminum, or yung round bamboo. Yan, pwede kang... Tama po. Nasa iyo na yan. Yes po. Nagka-customize po tayo? Yes ma'am. In fact, yung mga ibang design ko dyan galing sa customer. Sa customers na. May mga naturuan na rin po ba kayong mag-engrave o kayo pa lang? Wala pa po. Solo? Oo, solo. Solo pa lang. Ang isang magandang tanong, magkano yung engraving na yung malaki mo, pinakamalaki, magkano bili mo? Yung iba po, habot ng $500,000. Wow. Yung iba may 100,000. So, nagva-vary po ng price. Depende rin po kasi marami rin pong klase ng laser machine. Meron yung pang metal talaga, meron yung diode laser. So, depende po sa klase. Ayan, may maraming mga comments na. Yes. Palagay ko,
bigay na natin kay Andres. Yes, ang comments ihatid na ng Andres Bonifacio Jr. Yes, good morning, Kong Butch and Miss Joanna. Galing kay Julio Luna, Nove Cabodbod, Reselin Benavides, Jenny Crisostomo, Warly Roberto, JBM Tia, Erly Cortaga, Liberata Martin Bautista, Annalyn Trinidad, Catherine Montano, Emma Taladwa, sabi ni Bernie Kuwanan, good morning, watching from Bislig, Surigao del Sur. Cassandra Valdez, watching from Cagayan de Oro. Magandang morning sa lahat ng mga kapro-Pinoy. Good morning, Miss Joanna at Kong Butch Areza Pichay. Brenda Sumalinog, watching from Zamboanga City. Ang galing naman ng mga produkto niya. Magandang pang-giveaway. Ayan. Melissa Corrada, ganda naman ang mga gawa ng guest. Pwede bang maka-order online? Ayan, sagutin mo. Ayan, pwede po. Pumunta lang po kayo sa aking Facebook page, Severos Woodcraft. Ayan, okay. At sabi naman ni Renmond Pangapalmea, ang gaganda po ng product ni Sir, ang galing ng pagkakagawa. Back to Studio 2, Kong Butch and Miss Joanna. Ayan. Ayan. Meron po kasing mga woodworks din na may ganyan, ukit-ukit, pero may ilaw sila. May ilaw. Kaya po ba? Kaya po, yung mga LED lighting na ilalagay sa gilid. Oh, together with acrylic, yan. Or sometimes glass, yan. Magandang gawin. Iyon. Magandang... Pwede nga dancing light eh. Ikaw naman. Dancing... pero yung mga... Parang sa parol ba? Dancing light yon. So, pwede mong... Paglaruan yung kulay. Diba? So, yung mga ganun po, estimate nyo magkano? Magkano papatak? Unfortunately, hindi ko masagot ng diretso kasi hindi ko pa siya nako-costing. Hindi pa ako gumawa ng ganyan. But I see a lot of products like that. So I know it's possible. Kaya lang, I can't tell you right now how much it costs. Ayan. Baka po may gusto kayong batiin? Well, binabati ko ang pamilya ko, lalo na yung ate ko sa Santiago, Isabela. Binabati ko siya kasi siya yung #1 customer ko. Ganon. Oo. Lagi po bang... Bumibili ho siya ng product sa akin para ipamigay sa kanyang mga kaibigan. So, bukod po kay ate, meron pa po bang masugid na bumibili talaga? Well, yun ang #1 fan ko. Number one fan. Siyempre, love my own. Maganda naman talaga. At palagay ko yung ate niya, sabi, kung ito'y pamimigay ko, hindi ako mapapahiya. Why? You cannot just buy it anywhere. Yes. Dito lang sa kapatid ko ito mabibili. Kasi wala namang gumagawa ng ganyan. Lalo na may mga pangalan pa ng bibigyan mo. Totoo. Ilalagay pa yung pangalan. May dedication pa. Joanna. Ganda. Nagpaparinig. Hindi. Hindi. Marami kasi Joanna, hindi na lang sinabi Joan. Joanna. Makakarating po. Darating yung... Ay, hindi naman. Hindi mo, sir. Kasi marami po talaga kahit sa pinuntahan namin sa Boracay. Yung binili ko nga po kay Kong na phone holder, di ba? May engrave. Iba yung dating. Yun naman, heat engraving yun. Heat engraving. Pero pwede rin nila, kaya lang, iinitin lang para magkakaroon ng print. Hindi na kailangan ukitin. Di ba pwede yung machine mo? Pwede po. Lalo na yung hobby dahil hindi naman. Opo. Hindi puputol. Yan. Katulad po nito, engraved lang siya, pero hindi siya... Ayan, ganyan. Ganyan. So para siyang lalabas na black and white print. Print. Opo. Nakakapag-export na po tayo? Hindi pa po. Siguro minimal, no? Mga kamag-anak din, kaibigan, na bumibili sa akin from abroad. Pero yung as a business, hindi pa po. Itong basswood, anong origin ito? Ito po from China rin. From China? Basswood, no? Malambot siya. At parang paperwood na ginagamit ng Japan para sa mga nila divider. Papel yung sa Japan eh. Pag nabasa po ba, na-experiment na po ba pag nabasa? Like, kunyari, pupunasan na alikabukan, pupunasan ng basang-basahan. Ano po nagiging itsura niya after? Same pa rin po. Usually, siguro expectation natin, basang kahoy. No? Hindi ko, kasi baka mamaya magkupas. Dati kasi, nasubukan ko na siyang basain, linisin, ganon.
na wala siyang protective cover, surprisingly, okay naman siya. Nag-survive naman. Hindi ko lang alam kung repeated na Pupunasan. pagbasa, malamang masisira. Kung ayaw mo ng glossy, pwede ka naman maglagay dyan ng flat finish. Opo. So pag flat finish, akala mo natural lang. Pero protected na yan from water. So kahit basahin mo, hindi talaga mag-absorb. Why? Protected na siya. Yes. So ang tawag niyan, flat finish. Tama Hindi po. siya glossy. Pwede mo rin gawing semi-gloss. Pwede mo rin gawing very gloss. Yes. Kaya lang parang bakya kung glossy. Mas maganda talaga yung flat finish. Tama po. Ayan, Ang nipis Ayan. niya, So, Pwede na? palagay ko, ibabalik na natin kay Kay Andres. Andres. Hulaan Kasi mo ang hindi niya nakanta yung Knock on Wood by By Victor Wood. Woods. At para ibigay yung pwedeng manalo sa ating hulaan mo ang kapital ko, nagbabalik Andres Bonifacio Jr. Yes, Miss Joanna, 1,600 ang pwedeng mapanalo na natin ngayon dito sa Hulaan Mo ang Kapital Ko. At ating lucky caller from Quezon City ay Madeline Mondol. Ayan. Good morning, Madeline. Madeline. Hello po, good morning po. Ayan, Madeline o Madeline? Madeline po. Madeline. Pinapasosyal mo pa kasi. Sama ko. Okay, si Joanna Madeline. lang naman yan Sa tingin mo, hulaan mo kung magkano ang kapital na ginamit nila Sir Mark sa pagsisimula ng Severos Woodcraft. Siguro po mga 50,000 po plus. Ay, ba't may plus? 50,000 pa. 50,000 pesos. Okay. Makuha mo kaya, Madeline, ang 1,600 pesos. Itanong na natin, Miss Joanna. 1,600. Sir Mark, magkano po ang naging kapital? Times 2 po. Times 2. 100. So, hindi So, na hulaan. 100,000. Uy! Nako! 100,000. Sayang! Mamaya alamin natin kung bakit 100,000. Kaya hula ka uli bukas, ha? Kaya naman, dahil bukas, 1,800 pesos na ang pwedeng mapanalo na dito sa Hulaan Mo ang Kapital Ko. Back to Studio 2, Kong Butch and Miss Joanna. Ayun, ang tanong po ni Andres, bakit daw po 100,000 the machine? Kasi po hindi lang yung laser engraving, pati yung mga katam, mga table saw, so may mga iba pang tools na ginagamit. So overtime po kasi yon na binili ko na unti-unti. Paisa-isa. Ayan. Pero hindi nyo na po talaga binalak na buksan ulit yung cafe? Hindi na po kasi unang-una nagbago na ho yung internet industry sa Pilipinas. In fact, nung time na nag-close kami, it was because more people are doing online games, yung mobile games. Kaya humina rin po ang internet games noon. Pero nakapag-ano po kayo, nakapagbukas kayo ng another negosyo. Hindi rin naman po talaga overnight yung success. Hindi po. Hindi po. Ano po yung mga nagiging challenge na nakaharap na natin, na pagtagumpayan naman? Well, medyo madami na rin. In fact, yung internet shop na yon, siguro ang isang lesson doon is when you're going to put up a business, dapat iisipin mo rin yung exit strategy mo. Hindi lang yung potential income, mga ganon. Dapat may exit strategy ka para kung hindi mag-work out, you can minimize your losses. Dito po, may challenges po ba? Sa ngayon, ang tingin ko po kasi dito sa industry na to, it's a sunrise industry, ang laser cutting. So, palagay ko, maliwanag ang kinabukasan ng laser industry. Tama ka dyan. Alam mo, you have to have an exit plan if you go into business. But even the big corporations sometimes, they forget or they just do away with an exit plan. Or they cannot really adjust to new technologies. Bigyan kita na isang example. One giant German company, yung Agfa Films. Napakasikat noon Agfa Films. But nung nag-digital na, they were not able to adapt. They were not able to embrace the new technology. So nawala yung Agfa ngayon. Tama po, kasabay ng Kodak. Kodak.
Nung araw nga, yung parang pag nagpa-picture ka, hindi, picture muna, hindi, Kodak muna. Kodakan. But even Kodak now is not that big anymore. Tama po. Ano yung mga nag-adjust? One is Fuji. They made cameras, digital cameras. Dahil wala na yung films eh. So, ang ginawa ng Fuji, gumawa ng digital camera. Yun ang ginawa ng Fuji. Ang AGFA, they were not able to go into that kind of technology. So, nagsara. Ang laki ng AGFA noon. International na yan na company. So, tama ka. Kailangan may exit plan. Exit plan. Or, if you don't have an exit plan, you should know how to embrace new technology. Yes. Para hindi ka makasabay. maiwan. Makasabay sa uso. Bukod po doon, ano pa po ba yung mga mahalagang payong pwede nating maibigay sa mga gusto ring magtagumpay sa negosyo? Kung gusto po ninyo magnegosyo, una-una, you have to protect your dream. Kailangan yung panghawakan yung desire ninyo to go into business. Kasi katulad ko po, I was an employee before. Nung ako empleyado pa lang, hirap na hirap akong to take the jump, no? And go into business. Pero pag nasa negosyo ka, maiisip mo, bakit pa hirap na hirap akong magnegosyo dati? Parang hindi naman pala ganun kahirap. You really just have to start doing it. Just do it. Ito may suggestion, ano? Si Christian Sunyo, pwede yan sa mga trophies at mga tokens. Yung mga trophies, kunyari sa mga tournament, pwede nga yan, gamitin trophies. Pwede mong ilaminate yan. Kahit yung medal kong na malaki. Pwedeng gumawa rin ng medal. Yes. So, possibilities po ulit. Tama po. Oo. sabi pa nga ni Christian, you combine it with glass and metal. Yes. Then you have mga trophies na yan. Galing. Ang galing naman ni Christian. Yes. Interesting po yun. Kayang-kaya naman. Yung mga combination. In fact, meron pa akong mga nakikita. Cement with fiber, yung mga fiber optic. Ayan. Pwede rin. With fibers, para mas matibay. Hindi brittle kung hindi protected. Parang kabilya yung fiber. Kabilya yung fiber. But better still, alam mo, yung cement, if you mix it with polyvinyl acetate, napakaganda ng dating. Talagang tunay na waterproof. Tibay. Pwede ka nga gumawa ng vapor na cement with polyvinyl acetate. Opo. Matibay na matibay. So yan, may mga, ang tawag niyan sa art, mixed media. Tama po. Oo. So ngayon parang sumasabog kasi ang dami nating media na pwede nang gamitin tsaka pagsamasamahin. So yung creativity ngayon sumasabog din. Opo. Mas maganda. Para sa ikagaganda pa. Ay, maraming salamat, Sir Mark. And maraming salamat po for having me here. It's an honor. Ay, baka nanonood po ang inyong asawa, ang mga anak. Binabati ko rin ang aking may bahay na nasa office ngayon. Katulad, pati ang aking manugang, ang aking mga parents sa Isabela, mga kapatid ko sa Pampanga at sa Santiago, ganoon din ang aking mga anak na nanonood. Hindi ko alam kung nanonood din yung mga kamag-anak ko sa Dubai, ayan, at saka sa US. Kasi ikinalat po namin yung link. Ang radio show na ito. I'm sure they're watching. Thank you po, Sir Mark, again. Maraming salamat. Thank you, Kong. Thank you very much for guesting our show. At ito ay bagong technology. I'm sure that our viewers and listeners ay may natutunan ngayong araw na ito. Yes! Naway nakapaghatid kaalaman at inspirasyon ang kwentong hatid ng Severus Woodcraft ni Mark Toquero. Bukas tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating Stories of Nego Success dahil muling magbubukas ang ating programa para sa isang Pro-Pinoy Idol Global na gumagawa ng pangalan sa mundo ng pamumuhunan. Ako pong muli si Joanna Luna, ang inyong kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe Monday morning, Barangay Radyo 1. Ako naman si Congressman Butch Pichay. Di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon, tips at teknik sa pagnenegosyo. Lagi ninyo kaming samahan, Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa Radyo 1. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat dahil tayong lahat ay Pro-Pinoy!